Hello mga mare, medyo na busy nga ang person itong mga nakaraang araw kaya ilang araw din tayong walang tinda serye vlog. At eto nga maaga na naman nag-umpisa si mother magbalot nitong aming mga panindang cheese stick. Meron nga akong isang nabasang comment na itinatanong bakit hindi ko daw tinutulungan magbalot ng cheese stick si mother, mukha daw nakakapagod. Nako, nagkatawanan na nga lang kami ni mother dahil sa totoo lang talaga ay hindi ko talaga talent itong pagbabalot ng cheese stick mga mare. Marunong naman akong magbalot ng cheese stick mga mare kaso ay pansarili lamang at hindi nga pwedeng pangbenta. Minsan na nga akong nagbalot ng cheese stick kaso nga lang kapag ipinirito ay matigas. Kaya sabi ko ay hindi ko na nga uulitin at ipapaubaya ko na lang kay mother ang pagbabalot. Baka imbis kasi na mabenta ay magalit pa sa amin ang customer dahil napakatigas. May technique kasi si mother sa pagbabalot para kapag ipinirito ay hindi matigas at hindi makunat. Anyway, pagkatapos naman ni mother magbalot ng aming mga cheese stick ay gumawa na rin siya ng sauce para sa aming kikiam, fish balls at squid balls. At ang dami-dami pa rin ngang nagtatanong kung paano daw kami gumawa ng sauce ng fish balls at kikiams. Bale, nakagawa na po ako ng tutorial mga mare at hanapin nyo na lamang po sa aking mga previous na vlogs. At ayan, inire-ready na rin namin itong aming mga paninda at isinali na nga rin ni mother sa mga lagayan. Nagbabasa-basa nga ako ng comments at ang dami pa rin ngang nagsasabi na malinis at ang organized daw ng aming pagtitinda. Tapos ay napaka-perfect daw magbalot ni mother ng cheese stick. Nako, napaka-organized at malinis talaga yang si mother pagdating dito sa aming mga paninda. Nagagalit pa nga yan kapag may iisang langaw na paali-aligid sa aming mga paninda. Hanggat maaari kasi ay pinapanatili talaga naming malinis yung pwesto at lalong-lalo na itong aming mga paninda. Yun din kasi ang kalimitang tinitingnan ng mga customer kung malinis ba yung mga itinitinda natin. Kahit naman siguro sino ay hindi basta-basta mapapabili kung nakita nila na madumi yung pwesto at saka yung mga paninda. Meron nga palang mga nagtatanong kung saan daw namin inilalagay yung mga natitira naming cheese stick pagkatapos naming magtinda. Bale yung sa amin po mga mare ay inilalagay lang po namin sa may chiller. Kasi pag sa freezer at nagyelo na yung cheese stick ay medyo mahirap pong paghiwa-hiwalayin. At baka po magkaputol-putol pa yung cheese stick kaya sa chiller lang po namin inilalagay. Ay siya, yun lang muna mga mare. See you po ulit sa aming next mini vlog. Salamat!